Lahat ng bagay may presyo, pati ang kabutihan. Ang boses na narinig ni Rennie mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ay malalim at tila may halong pangaasar. Oo, Pastor Park is smart, pero mas matalino ako. Akala niya ba nag-donate ako ng ganoong kalaking pera sa simbahan nila dahil lang sa mabuti akong tao? Come on, ang donasyon na yon ay investment para makuha ko ang tiwala niya at pirmahan niya ang kontrata. Kindness is the best business strategy, lalo na kung ang target mo ay mga taong makadiyos. Naramdaman ni Rennie ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang gratitude card na mahigpit niyang hawak-hawak kanina na naglalaman ng mga taos-pusong pasasalamat mula sa buong kongregasyon ay biglang parang naging isang mabigat na bato. Napaatras siya ng isang hakbang, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ito ba ang anghel na pinagdasal nila? Ang biyaya mula sa langit na ipinagpasalamat nila sa loob ng isang linggo? Isang kasinungalingan. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Kaninang umaga lang, bago siya umalis, taimtim siyang nagdasal sa harap ng altar. Pinasalamatan niya ang Panginoon para sa pagpapadala ng isang Henrik Castillo, isang bilyonaryo na may ginintuang puso, na nagbigay ng pondo para maisaayos ang kanilang lumang simbahan at mapakain ang daan-daang pamilya sa kanilang komunidad. Inilarawan siya ng lahat bilang isang bayani. Ngayon, habang nakatayo sa labas ng napakagarang opisina nito sa pinakatuktok ng Castillo Corp Tower, pakiramdam ni Rennie ay isa siyang hangal. Ang marmol na sahig ay mas malamig pa kaysa dati at ang mga salaming pader na nagpapakita ng buong syudad ay tila nangungutya sa kanyang simpleng pananamit at maliit na pagkatao. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagtawa ng lalaki sa loob bago ito nagpaalam sa kausap nito sa cellphone. Okay, I'll call you back. Kasabay ng pag-click ng telepono ay ang biglang pagbukas ng pinto. Tumambad sa kanya ang lalaking nakita lang niya dati sa mga magazine. Si Henrik Castillo, matangkad, nakasuot ng mamahaling suit at may mahabang buhok na bahagyang nakatali sa likod. Ang mga mata nito ay mapanuri at ang ngiti sa labi nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng kayabangan, isang nanangiting ng mga ngayon ay alam na ni Rennie ang tunay na kahulugan. Hindi nito alam na narinig niya ang lahat. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa hangin. Miss? Tanong nito, habang ang mga mata ay tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. You must be from the church. I've been expecting you. Inilahad nito ang kanyang kamay. Isang kamay na nagbigay ng tulong sa simbahan pero binalot pala sa panlilinlang. Nakatitig lang si Rennie sa kamay na yon. Ang utak niya ay sumisigaw na sabihin ng lahat, na isumbat ang kasinungalingang narinig niya. Pero ang mga paa niya ay tila ayaw sumunod sa kanya. Huwag kang bibigay, Rennie, sabi niya sa sarili. Huwag mong ipapakita. Sa huli, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Nanginginig, malamig, at ipinatong ito sa mainit at matatag na palad ni Hendrik. Ang pakiramdam ay parang nakikipagkamay siya sa isang ahas. Rennie po, halos pabulong niyang sabi. Rennie Aguilar. Ngumiti si Hendrik, isang ngiting perpekto para sa mga kamera. Rennie, a beautiful name. Please come in. Binitawan nito ang kanyang kamay at iginiya siya papasok sa malawak niyang opisina. Napalunok si Rennie. Ang bawat hakbang papasok sa teritoryo ng lalaking ito ay parang isang hakbang papasok sa bitag. Umupo si Hendrik sa kanyang malaking leather na upuan sa likod ng isang mesa na gawa sa maitim na kahoy. Itinuro nito ang upuan sa harapan. Have a seat. Umupo si Rennie sa dulo ng upuan, handang tumayo anumang oras.
Ang gratitude card ay nasa kandungan niya pa rin, pero itinago niya ito sa ilalim ng kanyang palad. Imposibleng maibigay niya pa ito. Bawat salita ng pasasalamat na nakasulat doon ay isa ng kasinungalingan. So, panimula ni Hendrik, habang pinagsalikop ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. I'm glad you could come. I hope the donation was sufficient for the church's needs. Sapat? Sapat para bilhin ang kaluluwa ng simbahan? Gustong isigaw ni Rennie. Pero pinigilan niya ang sarili. Tumangulang siya. Opo, sir. Sobra-sobra pa po. Maraming salamat po. Ang mga salitang yon ay parang lason na lumabas sa kanyang bibig. Napansin ni Hendrik ang kanyang pananahimik. Bahagyang kumunot ang noo nito. Marahil ay inaasahan nitong makita ang isang babaeng tuwang-tuwa at puno ng papuri. Ngunit ang nakikita nito ay isang Rennie na hindi makatingin ng diretso, na may mga matang puno ng isang emosyong hindi nito maintindihan. Is everything okay, Miss Aguilar? You seem quiet. Mabilis na umiling si Rennie. Okay lang po, sir. Siguro po, medyo na-overwhelm lang po ako sa lugar. Isang palusot. Isang mahinang palusot. Tumango si Hendrik, tila tinatanggap ang dahilan niya, kahit na ang mga mata nito ay nanatiling mapanuri. I understand. Well, I want you to know that my commitment to the church doesn't end with that donation. I plan to be more involved. Naramdaman ni Rennie ang pagtaas ng kanyang kilay. Involved? Gaano ka-involved? Hanggang makuha mo ang kontrata ni Pastor Park. Talaga po? Iyon lang ang nasabi niya. Ang boses niya ay walang kabuhay-buhay. Yes, I believe in giving back to the community. Patuloy ni Hendrik, na may ngiti pa ring hindi nagbabago. Pastor Park and I have a lot of things to discuss. Projects, future collaborations. At doon, malinaw na ang lahat. Ang bawat salita, bawat kilos ay parte ng isang masamang plano. Siya, si Pastor Park, ang buong simbahan, mga kasangkapan lang sila sa laro ng isang bilyonaryo. Hindi na niya kaya. Kailangan na niyang umalis. Bigla siyang tumayo na ikinagulat ni Hendrik. Sir, pasensya na po. Kailangan ko na pong umalis. May importante pa po akong gagawin. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat segundo na manatili siya sa silid na yon ay parang paglalapastangan sa kanyang pananampalataya. Wait! Tawag ni Hendrik mula sa kanyang likuran. Huminto si Rennie sa tapat ng pinto, ngunit hindi siya lumingon. You forgot something. Narinig niya ang mga yabag nito papalapit. Maya-maya, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Napapikit si Rennie sa pagdampi nito. Pagdilat niya, nakita niya ang refleksyon nilang dalawa sa salaming pader. Ang refleksyon ng isang lalaking makapangyarihan at isang babaeng tila isang ibon na nakulong sa hawla. Dahan-dahang inilahad ni Hendrik ang kamay sa kanyang harapan. Bukas ang palad nito at sa ibabaw noon nakalagay ang gratitude card na nahulog pala niya sa sahig nang siya'y biglang tumayo. I believe this is for me, sabi ni Hendrik. Ang boses ay malapit sa kanyang tainga. Hindi mo pa naibibigay. Pinanood ni Hendrik si Rennie na nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Tila ba hinahabol ito ng demonyo? Napailing na lang siya at isang maliit na nangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ganoon talaga sila. Ang mga taong tulad niya. Simple, madaling masilaw, at laging kinakabahan sa harap ng kapangyarihan at kayamanan. Marahil ay ito ang unang beses nitong makatapak sa isang lugar na tulad nito. Ang takot at panginginig nito kanina habang hawak ang kanyang kamay, iyon ang inaasahan niya. Kinuha niya ang gratitude card na naiwan nito sa mesa. Hindi na niya ito binasa. Isinilid niya lang ito sa isang drawer kasama ng iba pang mga papeles na hindi importante. Isa lang itong resibo, isang katibayan na ang investment niya
ay nagsisimula ng magbunga. Para kay Hendrik, ang mundo ay isang malaking chessboard at ang mga taong tulad ni Rene Aguilar ay mga pawn lamang. Madaling manipulahin, madaling isakripisyo para sa mas malaking tagumpay. Ang kailangan lang niyang gawin ay gampanan ng papel ng isang banal na tagapagligtas hanggang sa makuha niya ang pirma ni Pastor Park. Madali lang dapat. Ngunit pagkalipas ng 2 araw, sa isang maliit na coffee shop malapit sa simbahan, naramdaman ni Hendrik na ang larong ito ay hindi pala ganoon kadali. Nakaharap niya si Pastor Park, isang matandang lalaki na may malumanay na ngiti at mga matang tila nakikita ang kaluluwa mo. At sa tabi nito, tahimik na nakaupo si Rene. Hindi niya alam na kasama pala ito sa pag-uusap. At mula nang magsimula sila, wala siyang narinig mula rito maliban sa pag-ubo. Nakaupo lang ito roon, suot ang kanyang simpleng bestida at may hawak na Biblia. Pero ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya. Hindi ito ang tingin ng paghanga na sanay siyang matanggap. Hindi rin ito ang tingin ng takot na nakita niya sa opisina. Ito ay isang tingin na puno ng paghusga, malamig, mapanuri, na para bang isa siyang maruming basahan na kailangang suriin ng mabuti. Nakaramdam si Hendrik ng bahagyang pagkairita. Sino ba ang babaeng ito sa tingin niya? Kaya naisip ko, Hendrik, sabi ni Pastor Park na pumutol sa kanyang pag-iisip. Para mas maging maayos ang ugnayan natin, kailangan natin ng isang taong magiging tulay sa pagitan mo at ng simbahan. Ngumiti si Hendrik, ang kanyang business smile. Of course, Pastor. An excellent idea. My team is ready to coordinate with anyone you assign. Umiling si Pastor Park. Hindi isang team ang kailangan natin, Hendrik. Kailangan natin ng isang taong may puso para sa simbahan. Tumingin ito kay Rene na may ngiti. At wala nang mas bubuti pa kaysa kay Rene. Siya ang mamamahala sa lahat ng proyekto natin kasama ka. Nawala ang nangiti ni Hendrik sa loob ng 1 segundo bago niya ito pilit na ibinalik. Seryoso ba ito? Ang babaeng ito na halos hindi makapagsalita? That's wonderful, pilit niyang sabi. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Rene. Tila gulat din ito sa desisyon ng pastor. Pero sa huli, tumango lang ito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, habang naglalakad na sila palabas, sinubukan ni Hendrik na maging magiliw. Kailangan niyang makuha ang loob ng babaeng ito kung siya ang magiging tulay. So, it looks like we'll be working together, Rene? Sabi niya sa pinaka-charming niyang boses. Opo, sir. Sagot nito. Hindi nakatingin sa kanya. May mga ideya ka na ba para sa mga susunod na proyekto? Wala pa po. Well, just let me know. My resources are your resources. Sige po. Napatiimbagang si Hendrik. Ang bawat isang salitang sagot nito ay parang isang pader na inilalagay sa pagitan nila. Nakakahiya. Siya si Hendrik Castillo. Hindi siya sanay na binabaliwala ng ganito. Okay then, sabi niya. Medyo tumigas ang kanyang boses. I'll have my secretary contact you. Tumalikod na siya para umalis, puno ng pagkaini, nang muli siyang tawagin ni Pastor Park. Hendrik! Muntik ko nang makalimutan. Humarap si Hendrik na may pilit na ngiti. Yes, Pastor? Para masimulan natin ang ating partnership ng tama, sabi ng pastor. Ang mga mata nito ay naglalaro sa saya. Inaasahan ka namin sa Sabado. Ikaw mismo ang sasama sa aming soup kitchen program para personal mong maranasan ang komunidad na tinutulungan mo. Ang nangiti sa mukha ni Hendrik ay tuluyang naglaho. Siya, sa isang kusina, nagpapakain ng sopas. Napatingin siya kay Rene. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong nakatingin sa kanya ng diretso. At sa mga mata nito,
Sa gitna ng pagkabigla, may isang kislap, isang maliit, halos hindi makitang kislap ng kasiyahan. Dumating si Hendrik sa simbahan ng eksaktong 9:00 ng umaga ng Sabado. At alam ito ni Renny dahil nakabantay na siya sa may bintana, naghihintay. Naghintay siya ng pagkakataong mahuli ito. Pagbaba pa lang nito sa kanyang kumikinang na itim na kotse, napailing na si Renny. Nakasuot ito ng itim na long-sleeved shirt na ang tela ay mukhang mas mahal pa sa buong budget nila para sa sopas at sapatos na parang takot madumihan. Para siyang isang itim na uwak sa gitna ng mga puting kalapati. Ganap na wala sa lugar. Isang palabas. Bulong ni Renny sa sarili. Magsisimula na ang palabas. Sa loob ng kusina, ang lahat ay abala. Ang mga matatandang babae mula sa kongregasyon ay sanay na sa gawain. Pero si Hendrik, na binigyan ni Renny ng isang chopping board at isang bunton ng sibuyas ay halatang hindi alam ang gagawin. Hawak niya ang kutsilyo na parang isang sandata. Hindi isang gamit sa kusina. Ang bawat hiwa niya ay hindi pantay-pantay at mas marami pang napupunta sa sahig kaysa sa kaldero. Pinanood siya ni Renny mula sa kabilang sulok. Isang maliit na ngiti ng panunuya ang gumuhit sa kanyang labi. Ito ang inaasahan niya. Ang mayaman at makapangyarihang Hendrik Castillo, walang silbi sa isang simpleng kusina. Ilang minuto pa, nagsimulang mamula ang mga mata ni Hendrik. Huminto ito sa paghihiwa at paulit-ulit na pinunasan ang kanyang mga mata. Umiiyak ito dahil sa sibuyas. Hindi napigilan ni Renny ang sarili. Okay lang po kayo, sir? Tanong niya. May bahid ng pangaasar sa kanyang boses. Tumingin sa kanya si Hendrik. Ang mga mata ay namumugto at puno ng inis. I'm fine. Sagot nito ng may diin. It's just the onions. Luha ng sibuyas, hindi luha ng pagsisisi. Isip-isip ni Renny habang tumatalikod. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, may isang pangyayaring hindi niya inaasahan. Isang matandang babae, si Lola Nenita, na medyo malabo na ang paningin, ang lumapit kay Hendrik. Marco Apo? Sabi ng matanda, habang marahang hinahaplos ang braso ni Hendrik. Akala ko hindi ka na darating. Natigilan si Hendrik. Tumingin siya sa matanda. Pagkatapos ay kay Renny, tila naghahanap ng tulong. Akmang magsasalita na sana si Renny para itama ang matanda. Pero umiling lang si Hendrik sa kanya. Humarap itong muli kay Lola Nenita. Ang inis sa kanyang mukha ay biglang nawala. Pasensya na po, Lola, sabi ni Hendrik sa isang boses na mas malumanay kaysa sa karaniwan. Medyo na late lang po. Ayos lang, apo, sabi ng matanda. Ang mahalaga ay nandito ka na. Alam mo ba, kamukhang kamukha mo pa rin ang lolo mo noong kabataan niya. Matipuno at guwapo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Hendrik. At sa unang pagkakataon, nakita ni Renny na hindi iyon ang kanyang nangiting mayabang at puno ng kalkulasyon. Iyon ay isang ngiting totoo. Naupo si Hendrik sa isang maliit na bangko at hinayaan niyang magkwento ang matanda. Nagkwento si Lola Nenita tungkol sa kanyang yumaong asawa, sa kanyang mga anak, at sa apo niyang si Marco na nasa ibang bansa. Sa buong oras na yon, si Hendrik ay hindi umimik, nakikinig lang siya. Ang kanyang buong atensyon ay nasa matanda, na para bang ang mga kwento nito ang pinakaimportanteng bagay sa mundo. Pinanood sila ni Renny mula sa malayo. Ang puso niya ay naguguluhan. Bakit niya ito ginagawa? Walang kamera, walang media, wala si Pastor Park, walang makakakita sa eksenang ito maliban sa kanya at sa ilang abalang voluntaryo. Walang business deal na nakasalalay dito. Ito ay hindi kasama sa plano. Nang matapos ang araw at naipamigay na ang lahat ng sopas, pagod na naupo ang lahat. Habang nagliligpit si Renny, muling lumapit si Lola Nenita kay Hendrik.
Hinawakan ng matanda ang dalawang kamay ng bilyonaryo. "Salamat, iho," sabi nito. Ang mga mata ay puno ng tunay na pasasalamat. "Napakabuti mong bata. Pagpalain ka ng Diyos." Sa sandaling iyon, nakita ni Rennie ang pagbabago sa mukha ni Hendrik. Natigilan ito. Ang pader ng kanyang yabang at kumpiyansa ay tila gumuho sa isang iglap. Nakatitig lang ito sa matanda. At sa mga mata nito, may nakita si Rennie na isang emosyong komplikado at hindi niya mabasa. Hindi ito pagkukunwari. Hindi ito isang palabas. Ito ay isang bagay na totoo. At iyon ang mas lalong ikinatakot ni Rennie. Pagpalain ka ng Diyos. Ang mga salitang yon ni Lola Ninita ay umalingaw-ngaw sa isip ni Hendrik hanggang sa pag-uwi niya sa kanyang malaki at tahimik na penthouse. Pagpalain. Kailan huling may nagsabi sa kanya niyo ng may ganoong katapatan? Sanay siyang marinig ang mga papuri. "You're a genius, sir." "Brilliant move, Mr. Castillo." Ngunit lahat ng yon ay may kasamang interes. Lahat ng yon ay galing sa mga taong may kailangan sa kanya. Pero ang mga salita ng matanda kanina ay iba. Puro. Walang hinihinging kapalit. Nagtungo si Hendrik sa kanyang bar at nagsalin ng mamahaling alak sa isang baso. Tumingin siya sa labas ng salaming bintana, sa libo-libong ilaw ng syudad sa ibaba. Ito ang kaharian niya. Ito ang mundong binuo niya mula sa sariling pagsisikap at talino. Pero bakit ngayong gabi? Pakiramdam niya ay mas totoo pa ang amoy ng sibuyas at sopa sa simbahan kaysa sa lahat ng karangyaan sa kanyang paligid. Inis na ininom niya ang alak. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Nagiging sentimental siya, mahina. Ilang linggo pa ang lumipas, ang isang araw na pagboboluntaryo ay naging 2. Tapos naging regular na, labag sa kanyang kalooban, ngunit kailangan para sa negosyo. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Para ito sa kontrata. Para lang ito kay Pastor Park. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang hapon, sa halip na dumalo sa isang mahalagang board meeting, natagpuan niya ang sarili sa likod ng simbahan, tinutulungan ng ilang kabataan na magpintura ng bakod. At doon, sa gitna ng tawanan at amoy ng pintura, nakita niya si Rennie na nakikipaglaro sa mga bata. Walang paghuhusga sa mga mata nito ngayon, tanging puro at simpleng saya. Naupo siya sa isang tabi para magpahinga at sa unang pagkakataon, lumapit ito sa kanya hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nito. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. "Salamat," sabi ni Hendrik. Tumango si Rennie at naupo sa tabi niya. May kaunting espasyo sa pagitan nila. "Mukhang masanay ka na sa pintura kaysa sa sibuyas," sabi nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi niya. Napangiti rin si Hendrik, isang tunay na ngiti. Medyo. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Ngunit hindi ito iyong nakakailang na katahimikan tulad ng dati. Ito ay payapa. "Ano ang pangarap mo, Rennie?" Biglang tanong ni Hendrik. Isang tanong na ikinagulat, maging ng sarili niya. Natigilan si Rennie. Tumingin ito sa malayo, sa mga batang naglalaro. "Simple lang, sir. Gusto kong magtayo ng isang maliit na library para sa mga bata dito sa komunidad, para may lugar sila kung saan pwede silang matuto at mangarap." Napatitig si Hendrik sa kanya. Ang pangarap nito ay hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Isang konsepto na matagal na niyang kinalimutan. Gabi na nang makauwi si Hendrik. Ang pakikipag-usap niya kay Rennie ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang init, isang gaan. Ngunit ang init na yon ay biglang naglaho ng gabing iyon. Sa kanyang pagtulog, binangungot siya. Isang pamilyar na bangungot na paulit-ulit na bumabalik. Nasa isang mamahaling restaurant siya. Bata pa siya noon
puno ng pangarap at idealismo. Sa kanyang harapan, nakaupo ang isang magandang babae na may mahabang buhok, si Isabel. "Mahal kita," sabi niya rito sa panaginip, habang inilalabas ang isang maliit na singsing. Ngunit si Isabel ay tumawa lang, isang tawang malamig at walang kaluluwa. Pag-ibig? Hendrik, hindi nabubuhay ang tao sa pag-ibig. Tumayo ito, lumapit sa isang matandang lalaki sa kabilang mesa at hinalikan ito. "Paalam, Hendrik. Sana balang araw, matutunan mong mas mahalaga ang pera kaysa sa puso." Nagising si Hendrik na hinihingal at basang-basa ng pawis. Ang sakit ng nakaraan ay bumalik. Sariwa at masakit pa rin. Iyon ang araw na namatay ang paniniwala niya sa pag-ibig. Iyon ang araw na ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya magiging mahina ulit. Bumangon siya at muling tumingin sa syudad mula sa kanyang bintana. Ang karangyaan, ang kapangyarihan, ito ang naging pader niya laban sa sakit. Ngunit ngayon, dahil sa isang babaeng simple ang pangarap at isang matandang babae na nagbigay ng basbas, nararamdaman niya ang unti-unting paglitaw ng mga lamat sa pader na yon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na nagmaneho. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang takasan ang multo ni Isabel at ang kanyang mga gulong ay kusa siyang dinala sa iisang lugar. Sa simbahan, nang bumaba siya, nakita niya ang isang pamilyar na silweta sa loob, malapit sa altar. Ang ilaw mula sa buwan ang tanging nagbibigay liwanag sa lugar. Si Rennie, nag-iisa, nagdarasal. Hindi siya gumalaw. Nagtago siya sa dilim, pinapanood ang babaeng iyon na may hawak na rosaryo. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang sariling kadiliman, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagnanais na maprotektahan. Hindi para sa isang deal, hindi para sa isang kontrata, kundi para lang sa babaeng iyon na nag-iisa sa harap ng Diyos. Araw-araw, lalong gumugulo ang isip ni Rennie. Pinapanood niya si Hendrik na unti-unting nagiging parte ng kanilang komunidad. Nakikita niya itong buhatin ang mga sako ng bigas, pasayahin ang mga ulila, at gamitin ang kanyang talino sa negosyo para tulungan ang simbahan na ayusin ang kanilang pondo. Nakikita niya ang pagbabago at iyon ang kinatatakutan niya. Dahil sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinapakita nito, hindi niya makalimutan ang mga salitang naririnig niya sa opisina nito. Ang bawat ngiti, bawat tawa, bawat mabuting gawa ni Hendrik ay may bahid pa rin ng kasinungalingan sa kanyang paningin. Isang palabas, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, "Huwag kang maniwala, huwag kang magpapadala." Pero ang puso niya ay nagsisimula ng magtaksil. Kapag ngumingiti ito sa kanya, bumibilis ang tibok ng puso niya. Kapag nag-uusap sila, nararamdaman niya ang isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. At kapag nakikita niya ang lungkot sa mga mata nito, kapag mag-isa, gusto niya itong lapitan at tanungin kung ano ang problema. Isang gabi, hindi na niya nakayanan ang kaguluhan sa kanyang isip. Ang panlilinlang na ito ay parang isang cancer na sumisira sa kabanalan ng kanilang simbahan. Kailangang malaman ni Pastor Park ang totoo. Utang niya ito sa Diyos at sa kanilang kongregasyon. Kinaumagahan buo na ang kanyang desisyon. Nanginginig ang mga kamay at nanlalamig ang buong katawan. Nagtungo siya sa opisina ng pastor. Bawat hakbang ay parang ang bigat-bigat. Kumatok siya sa pinto. "Tuloy!" Malumanay na sabi ng boses sa loob. Pumasok si Rennie at nakita si Pastor Park na nakaupo sa kanyang mesa, nagbabasa ng Biblia. Ngumiti ito nang makita siya. "Rennie, anak, maupo ka." Umupo si Rennie, ang mga kamay
ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Hindi niya alam kung paano sisimulan. "Pastor," panimula niya, ang boses ay nanginginig. May, may kailangan po kayong malaman. Tungkol po ito kay Sir Hendrik." Itiniklop ni Pastor Park ang kanyang Biblia at ipinatong ito sa mesa. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Rennie. "Ano iyon, anak?" Huminga ng malalim si Rennie. "Eto na. Walang atrasan." "Pastor, noong unang araw na pumunta po ako sa opisina niya, may narinig po ako. Narinig ko po siyang kausap ang isang tao sa telepono. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Sinabi po niya na ang donasyon niya ay hindi dahil sa kabutihan. Isa lang po itong investment. Isang paraan para makuha ang tiwala ninyo para po sa kontrata." Pagkatapos sabihin iyon, napayuko si Rennie. Hinihintay ang reaksyon ng pastor. Inaasahan niya ang gulat, ang galit, ang pagkadismaya. Ngunit katahimikan lang ang kanyang narinig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nakatingin sa kanya si Pastor Park, hindi ng gulat, kundi ng pag-unawa. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi nito, na ang paglapit niya sa akin ay dahil sa business project na inaalok ko. "Alam ko, Rennie." Natigilan si Rennie. Ang mga salitang narinig niya ay tila hindi nagproseso sa kanyang utak. Ano po? Alam ko na ang tunay niyang motibo bago pa man siya mag-abot ng tseke. Mahinahong pagpapatuloy ng pastor. "May mga kaibigan ako sa mundo ng negosyo, Rennie. Madaling malaman ang mga bagay-bagay. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig." Pero bakit po? Bakit ninyo po tinanggap? Bakit ninyo po siya hinayaan?" Tumayo si Pastor Park at lumapit sa bintana, nakatingin sa labas. "Dahil nakita ko sa kanya ang isang bagay na mas malalim pa sa kanyang kasakiman. Nakita ko sa kanya ang isang taong naliligaw ng landas, isang kaluluwang uhaw sa isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera." Humarap itong muli kay Rennie. "Hindi ko tinanggap ang pera niya, Rennie. Ang tinanggap ko ay ang pagkakataon. Ang pagkakataong mabago siya." Lalong naguluhan si Rennie. "Pero niloloko niya po tayong lahat. Hindi ba't lahat tayo ay may kanya-kanyang panloloko?" Malumanay na tanong ng pastor. "May nagkukunwaring malakas kahit mahina. May nagkukunwaring masaya kahit malungkot." Lumapit ito sa kanya at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "Hindi ko pinapansin ang dahilan kung bakit siya nagsimula, Rennie. Ang mahalaga sa akin ay kung sino siya pagkatapos ng paglalakbay na ito." Napatingin si Rennie sa sahig. Ang mga luha ay nagsimula ng pumatak. Ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, ang lahat ng kanyang paghuhusga ay tila bumabalik sa kanya. Ang tanong dito ay hindi kung karapat-dapat ba si Hendrik sa pangalawang pagkakataon. Pagtatapos ng pastor, ang boses ay seryoso, ngunit puno ng kabaitan. Ang tanong ay, meron ka bang sapat na pananampalataya para ibigay sa kanya ang pagkakataong yon? May nagbago. Iyon ang unang napansin ni Hendrik. Pagkatapos ng araw na yon kung kailan niya nakita si Rennie na nagdarasal sa simbahan, may nagbago sa pakikitungo nito sa kanya. Nawala ang malamig na pader sa pagitan nila. Ang mga tingin nitong mapanghusga ay napalitan ng isang bagay na mas malambot. Isang bagay na tila nagtatanong. Noong una ay nagtaka siya. Baka naman sa wakas ay nakuha na rin niya ang loob nito na epektibo ang kanyang pagkukunwari. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niyang mas malalim pa roon ang dahilan. Nag-umpisa itong ngumiti sa kanya. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Nagsimula na rin itong magbukas ng mga bagong paksa kapag nag-uusap sila. Hindi na lang tungkol sa mga gawain sa simbahan. Ang pagbabagong yon mula kay Rennie ay nagbigay kay Hendrik ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Katapangan. Katapangan na maging totoo kahit sa maliliit na paraan. Isang Sabado, nagkaroon ng munting piknik ang simbahan sa isang parke.
Imbes na umupo sa isang tabi at maghintay na matapos ang araw, natagpuan ni Hendrik ang sarili na nakaupo sa damuhan, nakikipagkwentuhan sa mga miyembro ng simbahan. Nang makita niya si Rennie na mag-isang nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, dinala siya ng kanyang mga paa palapit dito. "Pwedeng makiupo?" tanong niya. Ngumiti si Rennie at tumango. "Oo naman, sir. Hendrik na lang," sabi niya. At sa unang pagkakataon, ang mga salitang iyon ay naramdaman niyang tama. Wala tayo sa opisina. Muling tumango si Rennie, isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. Naupo si Hendrik sa tabi niya. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog lang ng hangin at ang tawanan ng mga bata sa malayo ang maririnig. "Alam mo," basag ni Hendrik sa katahimikan, "hindi ako palaging ganito." Napatingin si Rennie sa kanya, nagtataka. "Anong ibig niyong sabihin?" "I mean, this," sabi ni Hendrik. Ikinumpas ang kamay sa kanyang mamahaling relos at damit. Ang pagiging seryoso, ang pagiging kastilyo. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. "Dati, naniniwala ako sa mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Naniniwala ako sa pag-ibig na walang hanggan." Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Rennie. Interesado itong makinig. May isang tao noon na nagpabago sa lahat ng iyon. Patuloy niya, iniwasan ang pangalan ni Isabel. "She taught me a hard lesson na sa huli, ang lahat ng tao ay may presyo, na ang pagtitiwala ay para lang sa mga tanga." Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi ang mga ito kay Rennie. Marahil ay dahil sa paraan nito ng pakikinig. Walang paghuhusga, tanging pag-unawa. Simula noon, pagkatapos niya, ipinangako ko sa sarili ko na ako ang laging maglalagay ng presyo. Hindi na ako ang bibilihin. Pagkatapos niyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namayani. Nagsisi siya. Bakit ba niya sinabi iyon? Mukha siyang kaawa-awa. Mahina. Akmang babawiin na niya ang kanyang sinabi nang maramdaman niya ang isang marahang pagdampi sa kanyang kamay. Ang kamay ni Rennie. "Hindi lahat ng tao ay ganoon, Hendrik," mahinang sabi nito. "May mga taong nananatili." Nag-angat ng tingin si Hendrik. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa pagkakataong yon, wala ng bilyonaryo. Wala ng simpleng babae mula sa simbahan. Tanging 2 tao lang na nakakita sa kaluluwa ng isa't isa. Naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na puwersa na humihila sa kanya palapit. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Biglang umihip ang hangin at isang hibla ng buhok ni Rennie ang tumabing sa mukha nito. Bago pa niya mapigilan ang sarili, dahan-dahang itinaas ni Hendrik ang kanyang kamay at marahang inalis ang buhok sa pisngi nito. Ang balat nito ay malambot at mainit. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang kanyang paghinga ay humahalo sa paghinga nito. "Rennie," bulong niya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng isang emosyong matagal na niyang ibinaon. Pakiramdam ni Rennie ay nasa alapaap siya. Ang mga salitang binitawan ni Hendrik sa ilalim ng puno ng akasya, ang marahang pagdampi ng kamay nito sa kanyang pisngi. Lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang magandang panaginip. Ang lalaking dati niyang hinusgahan ay unti-unti nang nagiging ang lalaking lihim niyang hinahangaan. Ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho at ang namagitan sa kanila ngayon ay isang tulay na gawa sa pag-unawa at isang hindi pa masabing pagtingin. Pagkatapos ng araw na yon, mas naging malapit sila. Halos araw-araw na itong nasa simbahan, hindi na bilang isang bilyonaryong nagbibigay ng donasyon, kundi bilang isang kaibigan at katulong. At si Rennie, sa bawat araw na lumilipas, ay lalong nahuhulog. Pinili niyang maniwala.
Pinili niyang magtiwala, gaya ng payo ni Pastor Park. Dumating ang gabi ng isang malaking fundraising event na inorganisa mismo ni Hendrik para sa simbahan. Ginanap ito sa isang grand ballroom ng isang 5-star hotel. Ang lahat ay naroon. Ang buong kongregasyon, mga kilalang personalidad at maging si Pastor Park. Bago magsimula ang programa, isang kahon ang dumating para kay Rennie. Pagbukas niya, isang simple ngunit napakagandang bestida ang laman niyon na may kasamang sulat para makita ng lahat ang anghel na nakikita ko. H. Suot ang bestida. Pakiramdam ni Rennie ay isa siyang prinsesa. Pagpasok niya sa ballroom, ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngunit ang tanging mga matang mahalaga para sa kanya ay ang mga mata ni Hendrik. Nakita niya ito sa di kalayuan. Nakatayo sa tabi ni Pastor Park. At ang paghanga sa mga mata nito ay hindi maitatago. Naging perpekto ang gabi. At ang pinakahihintay na sandali ay nang umakyat si Hendrik sa entablado para sa kanyang talumpati. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Inorganisa ko ang gabing ito para sa isang simbahan, ngunit sa totoo lang, mas marami pa ang naitulong ng simbahang ito sa akin. Naglakad siya sa gilid ng entablado, mas malapit sa kinatatayuan ni Rennie. Itinuro sa akin ng komunidad na ito ang tunay na kahulugan ng pagbibigay. Itinuro nila sa akin ang halaga ng pananampalataya. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Rennie. At may isang tao na nagturo sa akin kung paano maging mas mabuting tao. Tinuruan niya akong maniwala ulit. Naramdaman ni Rennie ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang panalangin. Kaya ang gabing ito ay para sa inyong lahat at lalo na para sa iyo, Rennie. Pagtatapos ni Hendrik, nagpalakpakan ang lahat ng tao. Pakiramdam ni Rennie ay lumilipad siya. Habang papalapit si Hendrik sa kanya, handa na siyang sabihin dito ang lahat ng nararamdaman niya. Ngunit bago pa man makarating si Hendrik sa kanya, isang boses ng babae ang pumutol sa mahiwagang sandali. Isang boses na malamig at puno ng panunuya. Hendrik, hindi ka pa rin pala nagbabago. Mahilig ka pa rin talaga sa mga bagay na simple. Napalingon ang lahat, kasama na si Rennie. Nakatayo sa likuran nila ang isang babaeng napakaganda. Balot sa mga alahas at suot ang isang mamahaling damit na kumikinang. Mahaba ang buhok nito at ang kanyang mga mata ay matalim habang nakatingin kay Rennie mula ulo hanggang paa. Natigilan si Hendrik. Ang mukha nito ay biglang namutla na para bang nakakita ito ng isang multo. Ay Isabel? Nauutal na sabi ni Hendrik. Ang babae? Si Isabel ay ngumiti ng isang matamis, ngunit makamandag na ngiti. Lumakad ito palapit at walang babala na ipinulupot ang kanyang braso sa braso ni Hendrik na parang pag-aari niya ito. Hindi mo man lang ba ako ipapakilala sa bago mong volunteer? Tanong nito, ang bawat salita ay may diin habang ang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Rennie. Humarap ito kay Rennie. Hi, I'm Isabel. Inilahad nito ang kamay. Isang kamay na may suot na diamanteng singsing. Ang dating fiancé niya. Ang pangalang iyon, Isabel, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang mga salita, ang hininga, lahat ay naipit sa kanyang lalamunan. Ang babaeng matagal na niyang ibinaon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang alaala ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, buhay na buhay at mas makamandag pa kaysa dati. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Rennie. Napatingin siya rito. Ang kaninang ningning sa kanyang mga mata ay napalitan ng sakit at pagkalito. Ang ngiti nito ay naglaho at ang kaligayahan na halos abot kamay na nila ay biglang ninakaw. Isabel, anong ginagawa mo rito? Mariing tanong ni Hendrik.
kasabay ng marahas na pagbawi ng kanyang braso mula sa pagkakahawak nito. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay naikalat na. Tumawa si Isabel, isang tawang umalingaw-ngaw sa biglang tumahimik na paligid. What a way to greet me, Hendrik. Ganito mo na ba tratuhin ang mga dating kakilala? Tumingin itong muli kay Rennie. Pasensya ka na, miss. Mukhang nasira ko ang moment ninyo. Hindi nagsalita si Rennie. Nakatitig lang ito kay Hendrik. Ang mga mata ay nagtatanong. Naghahanap ng isang sagot na hindi niya maibigay. Let's go, Isabel. This is not the time or place. Sabi ni Hendrik, hinawakan ito sa braso para ilayo. Pero nagpumigla si Isabel. Bakit? Ayaw mo bang malaman ng bago mong kaibigan ang tungkol sa atin? Tungkol sa kung paano mo ako iniyakan noon? O kung paano? Tumigil ka na! Sigaw ni Hendrik. Sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Ang sigaw na yon, ang tila gumising kay Rennie mula sa kanyang pagkatulala. Umiling ito ng marahan at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Rennie, wait! Sabi ni Hendrik. Binitawan si Isabel at humakbang palapit kay Rennie. Ngunit umatras si Rennie. Ang bawat hakbang ni Hendrik palapit ay isang hakbang nitong paatras. Sa desperasyon, hinawakan ni Hendrik ang kamay ni Rennie at hinila ito palayo sa mga matang mapanuri sa isang tahimik na pasilyo sa labas ng ballroom. Rennie, magpapaliwanag ako. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Humarap si Rennie sa kanya. Ang muka ay basang-basa na ng luha. Magpapaliwanag? Hendrik, anong ipapaliwanag mo? Tapos na kami. Matagal na. Wala na siyang ibig sabihin sa akin. Halos pasigaw na sabi ni Hendrik. Ang kanyang lumang depensa, galit at pagtanggi, ay bumabalik. Ngunit ang mga salita niya ay lalo lang nagpasakit kay Rennie. Wala? Siya ba? Siya ba ang dahilan? Anong dahilan? Naguguluhang tanong ni Hendrik. Siya ba ang dahilan kung bakit sinabi mo sa akin na hindi ka na naniniwala sa pag-ibig? Tanong ni Rennie. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Siya ba ang babaeng nagturo sa'yo na lahat ng tao ay may presyo? At ngayon, inaasahan mong maniniwala ako sa'yo? Isang lalaking sinimulan ang lahat ng mga ito sa isang malaking kasinungalingan? Natigilan si Hendrik. Ang mga salita ni Rennie ay tumagos sa kanyang puso na parang isang punyal. Tama siya. Paano siya maniniwala? Paano siya magtitiwala gayong ang pundasyon ng kanilang pagsasama ay binuo sa panlilinlang? Rennie, nagbago na ako. Mahinang sabi niya. Umiling si Rennie. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hinila niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Hendrik. Siguro nga tama siya, sabi ni Rennie. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. Hindi ka nagbago, Hendrik. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Isang tinging hinding-hindi niya malilimutan. Nagpapanggap ka lang sa ibang papel. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Papalabas ng hotel, papalayo sa kanyang buhay. Naiwan si Hendrik na nakatayo sa pasilyo, mag-isa. Ang ingay mula sa ballroom ay tila naging isang malayong ugong. Ang mundo niya, na sa wakas, ay nagsimulang magkaroon ng kulay at kahulugan dahil kay Rennie ay biglang bumalik sa pagiging itim at puti. Lahat ay nawala. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking karagatan ng kalungkutan para kay Rennie. Hindi na siya pumunta sa simbahan. Ang lugar na dati niyang kanlungan ay naging isang paalala ng isang masakit na katotohanan. Paano siya haharap sa mga tao? Paano siya haharap sa Diyos? Gayong ang sarili niyang puso ay puno ng galit at pagdududa. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa loob ng kanyang maliit na kwarto. Inilalagay ang kanyang mga damit sa isang maleta.
Nagpasya siyang umuwi muna sa kanilang probinsya. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang kalimutan. Habang tinutupi niya ang isang bestida, ang bestidang bigay ni Hendrik, isang luha ang pumatak dito. Ang tela ay parang apoy sa kanyang mga kamay, isang simbolo ng isang gabing perpekto na winasak ng isang multo mula sa nakaraan. Isang hapon, habang nag-iimpake, isang mensahe ang dumating sa kanyang cellphone. "Let's talk. I'm at the cafe near the church. It's important." Galing kay Isabel. Sa simula, gusto niyang baliwalain ito. Ano pa bang kailangan ng babaeng yon? Hindi pa ba sapat na nakuha na nito ang gusto? Ngunit isang bahagi niya ang gustong pumunta. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niya ng pagtatapos. Pagdating ni Rennie sa cafe, nakita niya si Isabel na nakaupo sa isang sulok. Mukhang perpekto at kampante. Sa mesa sa harapan nito ay may mga lumang litrato. "Mabuti naman at dumating ka," sabi ni Isabel. Hindi man lang ngumiti. "Umupo ka." Umupo si Rennie. Ang puso ay kumakabog ng malakas. "Diretsuhin na kita, Rennie," panimula ni Isabel. "Layuan mo si Hendrik." Hindi nakasagot si Rennie. "Look at this," sabi ni Isabel. Itinutulak ang mga litrato palapit sa kanya. Mga litrato nila ni Hendrik noon. Masaya, magkayakap, naghahalikan. "Ito kami. Ito ang totoo. Ang sa inyo, isa lang itong proyekto, isang libangan para sa kanya." "Nagbago na siya," mahinang sabi ni Rennie, kahit na ang sarili niyang mga salita ay walang kapanatagan. Tumawa si Isabel. "Nagbago? Darling, ang mga lalaking tulad ni Hendrik, hindi sila nagbabago. Nagpapalit lang sila ng maskara. At ang maskara niya ngayon ay ang pagiging isang banal. Pero sa ilalim niyan, siya pa rin ang Hendrik na kilala ko. Ambisyoso, sakim at gagawin ang lahat para sa kapangyarihan. Babalik din siya sa akin. Sa mundong kinabibilangan niya. Sa mundong hindi ka kailanman magiging parte." Ang bawat salita ni Isabel ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Rennie. Dahil sa isang parte ng kanyang isip, alam niyang may katotohanan ang mga sinasabi nito. Umalis si Rennie sa cafe na parang isang zombie, hindi alam kung saan pupunta. Gabi na. Nagsimulang umambon. Ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa isang pamilyar na lugar, sa tapat ng simbahan, at doon, sa gitna ng ulan, nakita niya siya. Si Hendrik, nakatayo sa kabilang kalsada, hindi gumagalaw, walang payong. Ang mamahalin niyang damit ay basang-basa na. Ang mahaba niyang buhok ay nakalugay at tumutulo. Nakatingin lang ito sa krus sa tuktok ng simbahan. Ang mukha ay hindi mabasa, ngunit ang buong anyo nito ay sumisigaw ng isang bagay. Pagkatalo. Hindi ito ang matapang na bilyonaryo. Hindi ito ang lalaking mapanlinlang. Ito ay isang taong pasag. At sa sandaling iyon, biglang bumalik sa isip ni Rennie ang mga salita ni Pastor Park. Ang tanong ay, meron ka bang sapat na pananampalataya para ibigay sa kanya ang pagkakataong iyon? Napapikit si Rennie habang ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang pananampalataya ay hindi ang maniwala kapag madali ang lahat. Ang tunay na pananampalataya ay ang maniwala kahit wala ng dahilan para maniwala. Kinabukasan ay linggo. Pumasok si Rennie sa simbahan. Ang puso ay kumakabog sa bawat hakbang. Nakita niya si Isabel na nakaupo sa unang hilera, may isang nangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay tumingin siya sa harapan. Nakatayo roon si Hendrik sa tabi ng pulpito, nakatakdang magbigay ng mensahe. Ang buhok nito ay magulo pa rin. Ang mga mata ay walang buhay. Mukha siyang isang taong nawalan na ng lahat. Magsisimula na ang serbisyo at alam ni Rennie na ang mangyayari sa mga susunod na minuto
ay magtatakda ng kanilang kapalaran. Nakatayo si Hendrik sa harapan ng lahat, ngunit wala siyang makita. Ang mga mukha ng kongregasyon ay parang mga mantsa lang sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang dalawang babae na kumakatawan sa kanyang mundo. Si Isabel sa unang hilera, ang kanyang madilim na nakaraan, at si Rennie na nakatayo sa may likuran, ang kanyang nawawalang kinabukasan. Ito na ang pagkakataon niya. Ang huling pagkakataon para patunayan ng isang bagay. Ngunit ano? Anong sasabihin na paniniwalaan pa ni Rennie? Ang mga salita ay wala ng halaga. Inabot sa kanya ni Pastor Park ang mikropono. Ngunit imbes na tanggapin ito, umiling siya. Lumakad siya palapit sa pulpito, ngunit hindi para magsalita. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang bagay na nagpaggulat sa lahat. Isang gunting. Bago pa man may makapag-react, itinaas niya ang gunting sa kanyang mahabang buhok. Ang buhok na naging simbolo ng kanyang pagiging bad boy. Ang buhok na paalala sa kanya ng binatang si Hendrik bago siya sinaktan at binago ni Isabel. Ang tunog ng gunting na humihiwa sa kanyang buhok ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng simbahan. Gunting. Nalaglag ang isang mahabang hibla sa sahig. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Isabel, puno ng hindi paniniwala. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Rennie. Ang kamay nito ay nakatakip sa kanyang bibig. Gunting. Isa pang hibla. Hindi siya tumigil. Walang arte. Walang salamin. Hiniwa lang niya ng hiniwa ang bawat hibla ng kanyang nakaraan. Bawat gupit ay isang paglaya. Isang pagpapalaya sa sarili mula sa sakit, sa galit, sa pagiging mapang-unawa. Nang sa wakas ay natapos siya, ang kanyang buhok ay maikli na at hindi pantay-pantay. Ngunit pakiramdam niya ay mas buo siya kaysa dati. Ibinaba niya ang gunting at sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay basag, ngunit malinaw. Hindi na kailangan ng mikropono. "Patawad po," sabi niya sa buong kongregasyon. "Patawad po sa aking pagkukunwari." Tumingin siya ng diretso kay Isabel. Ang dating ako, ang taong nagmamahal lang sa pera at sa kapangyarihan. Ang taong nagtatago sa likod ng mahabang buhok at kayabangan. Namatay na siya ngayon. Ang mukha ni Isabel ay namutla sa galit at kahihiyan. "Wala ka ng kapangyarihan sa akin," mariing sabi ni Hendrik. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay naglakbay patungo sa likuran ng simbahan, patungo kay Rennie. Bumaba siya mula sa entablado. Nilagpasan niya si Isabel na parang hindi ito nag-e-exist. Naglakad siya sa gitnang pasilyo. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Rennie. Bawat hakbang ay isang panalangin. Huminto siya sa mismong harapan ni Rennie. Ang mga tao sa paligid nila ay tila naglaho. At doon, sa harap ng Diyos at ng buong kongregasyon, ang bilyonaryong si Henrik Castillo ay lumuhod sa isang tuhod. Narinig niya ang kolektibong paghinga ng mga tao. Nakita niya ang mga luhang bumabagsak mula sa mga mata ni Rennie. Mga luha ng gulat, ng pag-asa. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na itim na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing, walang diamante, ngunit may isang maliit na krus na nakaukit dito. "Rennie," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. "Sinimulan ko ang lahat ng ito sa isang kasinungalingan. Hayaan mo akong tapusin ang lahat ng ito sa isang katotohanan. Hindi kita kayang alukin ng perpektong buhay, pero kaya kong ialay sa iyo ang isang buhay na puno ng katapatan, paglilingkod, at pananampalataya. Isang buhay na kasama ka." Huminga siya ng malalim. "Will you marry me?" Nakatitig si Rennie sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang lalaking may maikling buhok na may mga matang puno ng pagsusumamo at katapatan
Ang lalaking handang hubarin ang lahat ng kanyang pagkatao, ang lahat ng kanyang kayamanan at yabang para lang sa kanya. Ang sagot ay hindi na kailangan pang isipin. Iyon ay isang bagay na matagal nang isinisigaw ng kanyang puso, kahit na pilit itong pinatatahimik ng kanyang isip. Sa gitna ng kanyang mga luha, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang tumango. "Yes," bulong niya. "Yes, Hendrik, I will marry you." Ang bulong na yon ay sapat na. Isang malakas na palakpakan at sigawan ng tuwa ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Naramdaman ni Rennie ang pagsuot ni Hendrik ng singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Tumayo si Hendrik at sa harap ng lahat, niyakap niya si Rennie ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Rennie ang kapayapaan. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng sakit ay naglaho. Ito ang katotohanan. Ito ang tunay. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya si Isabel na mabilis na tumayo at naglakad palabas ng simbahan. Ang muka ay puno ng pagkatalo. Ang nakaraan ay tuluyan ng nagsara ng pinto. Pagkatapos ng serbisyo, habang ang lahat ay masayang bumabati sa kanila, lumapit si Pastor Park. May isang namang ngiti sa kanyang labi na puno ng saya at kaunting hiya. "Halika kayo, mga anak," sabi nito, at iginiya sila sa kanyang tahimik na opisina. Nang silang tatlo na lang, huminga ng malalim ang pastor. "Mayroon pa akong isang huling pag-amin na kailangan ninyong malaman." Nagkatinginan sina Hendrik at Rennie. Nagtataka. "Si Isabel," panimula ng pastor, "ay pamangkin ko." Natigilan si Hendrik. "Ano po?" "Siya ang anak ng yumaong kapatid ko." Malungkot na pagpapatuloy ni Pastor Park. "Alam ko ang lahat ng nangyari sa inyo noon, Hendrik. Alam ko kung paano kanya sinaktan. At sa loob ng maraming taon, napanood ko siyang maging isang taong sakim sa yaman at kapangyarihan. Nang malaman kong ikaw ang negosyanteng gustong makipag-partner sa akin, nakita ko ito bilang isang pagkakataon mula sa Diyos," sabi ng pastor. Tumingin sa kanilang dalawa. "Isang pagkakataon para sa iyo, Hendrik, para harapin ang iyong nakaraan at patunayan na nagbago ka na talaga. At isang pagkakataon para sa iyo, Rennie, para patatagin ang iyong pananampalataya sa kabutihan ng isang tao. Patawarin ninyo ako kung naging parte ako ng inyong paghihirap," sabi ni Pastor Park. "Ngunit kailangan kong malaman kung ang pagbabago ni Hendrik ay para lang makuha ang kontrata o kung ito ba ay isang pagbabagong nagmumula talaga sa puso." Ang pagdating ni Isabel ang huling pagsubok. Tumingin si Hendrik kay Rennie. Ngayon, lahat ng piraso ng puzzle ay magkakaugnay na. Hindi lang pala siya ang sinusubok, pati na rin ang pananampalataya ni Rennie. Hinawakan ni Hendrik ang kamay ng kanyang fiancé. "Wala po kayong dapat ihingi ng tawad, Pastor. Sa totoo lang po, nagpapasalamat kami." Ngumiti si Rennie. "Dahil sa pagsubok na ito, nahanap namin ang tunay na lakas ng aming pag-ibig." Paglabas nila ng simbahan, ang sikat ng araw ay napakaliwanag. Hawak kamay silang dalawa, humaharap sa isang bagong simula. Huminto sila sa tapat ng hagdan. Tumingin si Hendrik kay Rennie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig na hindi na kailanman maitatago. "Nagsimula ang kwento natin sa isang kasinungalingan," sabi niya. Hinawakan ni Rennie ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kanyang bagong gupit na buhok. "Pero sisimulan natin ang natitirang bahagi ng ating buhay," sagot niya, "sa pag-ibig na binuo sa katotohanan." At doon, sa harap ng simbahan na naging saksi sa kanilang paglalakbay, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng pagkukunwari at nagbubukas sa isang aklat ng walang hanggang pag-ibig, pananampalataya at paglilingkod. Nakatitig si Rennie sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang lalaking may maikling buhok na may mga matang puno ng pagsusumamo at katapatan.
Ang lalaking handang hubarin ang lahat ng kanyang pagkatao, ang lahat ng kanyang kayamanan at yabang para lang sa kanya. Ang sagot ay hindi na kailangan pang isipin. Iyon ay isang bagay na matagal nang isinisigaw ng kanyang puso, kahit na pilit itong pinatatahimik ng kanyang isip. Sa gitna ng kanyang mga luha, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang tumango. Yes, bulong niya. Yes, Hendrik, I will marry you. Ang bulong na yon ay sapat na. Isang malakas na palakpakan at sigawan ng tuwa ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Naramdaman ni Rennie ang pagsuot ni Hendrik ng singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Tumayo si Hendrik at sa harap ng lahat, niyakap niya si Rennie ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Rennie ang kapayapaan. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng sakit ay naglaho. Ito ang katotohanan. Ito ang tunay. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya si Isabel na mabilis na tumayo at naglakad palabas ng simbahan. Ang muka ay puno ng pagkatalo. Ang nakaraan ay tuluyan ng nagsara ng pinto. Pagkatapos ng serbisyo, habang ang lahat ay masayang bumabati sa kanila, lumapit si Pastor Park. May isang ngiti sa kanyang labi na puno ng saya at kaunting hiya. Halikayo mga anak, sabi nito, at iginiya sila sa kanyang tahimik na opisina. Nang silang tatlo na lang, huminga ng malalim ang pastor. Mayroon pa akong isang huling pag-amin na kailangan ninyong malaman. Nagkatinginan sina Hendrik at Rennie, nagtataka. Si Isabel, panimula ng pastor, ay pamangkin ko. Natigilan si Hendrik. Ano po? Siya ang anak ng yumaong kapatid ko. Malungkot na pagpapatuloy ni Pastor Park. Alam ko ang lahat ng nangyari sa inyo noon, Hendrik. Alam ko kung paano kanya sinaktan. At sa loob ng maraming taon, napanood ko siyang maging isang taong sakim sa yaman at kapangyarihan. Nang malaman kong ikaw ang negosyanteng gustong makipag-partner sa akin, nakita ko ito bilang isang pagkakataon mula sa Diyos, sabi ng pastor, tumingin sa kanilang dalawa. Isang pagkakataon para sa iyo, Hendrik, para harapin ang iyong nakaraan at patunayan na nagbago ka na talaga. At isang pagkakataon para sa iyo, Rennie, para patatagin ang iyong pananampalataya sa kabutihan ng isang tao. Patawarin ninyo ako kung naging parte ako ng inyong paghihirap, sabi ni Pastor Park. Ngunit kailangan kong malaman kung ang pagbabago ni Hendrik ay para lang makuha ang kontrata o kung ito ba ay isang pagbabagong nagmumula talaga sa puso. Ang pagdating ni Isabel, ang huling pagsubok. Tumingin si Hendrik kay Rennie. Ngayon, lahat ng piraso ng puzzle ay magkakaugnay na. Hindi lang pala siya ang sinusubok, pati na rin ang pananampalataya ni Rennie. Hinawakan ni Hendrik ang kamay ng kanyang fiancé. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad, Pastor. Sa totoo lang po, nagpapasalamat kami. Ngumiti si Rennie. Dahil sa pagsubok na ito, nahanap namin ang tunay na lakas ng aming pag-ibig. Paglabas nila ng simbahan, ang sikat ng araw ay napakaliwanag. Hawak kamay silang dalawa, humaharap sa isang bagong simula. Huminto sila sa tapat ng hagdan. Tumingin si Hendrik kay Rennie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig na hindi na kailanman maitatago. Nagsimula ang kwento natin sa isang kasinungalingan, sabi niya. Hinawakan ni Rennie ang kanyang pisngi, ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kanyang bagong gupit na buhok. Pero sisimulan natin ang natitirang bahagi ng ating buhay, sagot niya, sa pag-ibig na binuo sa katotohanan at doon sa harap ng simbahan na naging saksi sa kanilang paglalakbay. Naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng pagkukunwari at nagbubukas sa isang aklat ng walang hanggang pag-ibig, pananampalataya at paglilingkod.